Nestor Rivera and family, Rosa family, Nakatamay family, Rodel Tutursia, Davao City, Virginia Aguilera, Jerry Chapo, Antonio Castañeda, Dr. Rita Grace Avero, Familia Lau de la Paz, De la Cruz Austria family, Kamanaba Tile Center, Espaldon family, Nicolas family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Alfredo Bosch III. Para sa tanging kahilingan nila, Pablo Virgilio S. Cardinal David, Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Hera Enjoying Comines, Rachel Joaquin Christensen, Manny Lau de la Cruz, Rowena D. Ramos, Esther Javier, Gina Morales Reyes. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Mignolen Edwin Becco, Rowena Ramos, Raymond Damiles, Ana Lorraine Dacanan, Ann Marco R. Mateo. Para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo Vitorifle, Jesus Emonina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin Emelita C. Hugo, Victor Pali Gaza Jr., Ricky Legaspi, Efren Castaneda, Nina Gaza Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makili, Leonardo R. Abeleta, Nicolson S. Abeleta, Lourdes Yupang Cosare, Angel C. Hugo Sr., Lydia Galang C. Hugo, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alicia Lau de la Cruz, Marcy Michelle Rolando, Anastasia Maria Francisco, Amanda, Ann Lardizabal, Crispin Espaldo, Sotera Gabrielio, Danilo Gueta, Judith Ruiz, Lawrence Gerald Cruz, Reynaldo Obogni, Rafael Recto Jr., Rodolfo de la Paz, Basilio Sochi, Benjamin Endulgarda Cifra, Dr. Rafael Recto Jr., Aurora Recto, Florita P. Plogesio, Leopoldo Alais Abarrientos, Leonino Ros Cruz Abarrientos, Alfonso Buhain Cruz, Delphine Hac Escano Cruz, Carmelita Cruz Loyola, Cicero Cruz Loyola, Martina Enremundo Villanueva, Lydia L. Suico, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikinagagalak po namin ang inyong pakikisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Epifania o pagpapakita ng Panginoon. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o tatlong manggol. Sa ating pagdiriwang nito, tanggapin natin ang lahat ng tao bilang mga kapatid sa iisang Ama sa langit. Kaya mangyari lamang na batiin natin ating katabi ng isang maligayang Pasko. At papurihan natin ang Panginoon sa biyaya ito ng ating pagdiriwan ng Kapaskuhan ng pagsilang ng Panginoon. Tunay nga ang Diyos ay lubhang maawain, mapagpatawad, mapagmahal. Kaya tayo ay mayroong pagtitiwala sa Diyos na patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Aminin natin ito, mga kasalanan natin, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po natin ngayong aminin ang ating pagkakaroon. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasawa ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos at kaitasan.
Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinaggabayan ng tanang maliwanag. Kaming mga sumasamba na may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kalimitan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay niliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kalimitan. Sa nimnig ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kagantila mga bata. Ang tanaw ito iyong mabalas. Ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin, pawang kagalakan iyong madarama. Pagkat ang yaman na iyong kalagatan iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating sila, may taglay na mga ginto at kamanya. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung hari humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y mahalinan, upang siya'y maging tapat na mahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang unay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalan. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa kulong at naroon sa Espanya, magkahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati ang mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloobing taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang iniligtas ang sinumang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siyang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyo dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin nito para sa inyong kapanginabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam
sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hindi, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ang kalay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong panahon ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sampahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo ikaw ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. Nang mapati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagdilinan ng ganito. Kumain kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang bala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila, nagpatalapat at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang nito, manyan at
sila'y pabalik na. Sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Minamahal ng kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili tayo. Minamahal ng kapatid sa kaugaliang matanda, sa pagsilang ni Kristo ay naihayag sa atin dakilang pag-ibig ng Diyos sa daloy ng oras at ng panahon. Ating ipagdiwang ang mga misteryo ng ating kaligtasan. Ang Miyerkules ng Abo na siyang simula ng araw ng paghahanda sa Pasko ay pagdiriwang sa 18 araw ng Pebrero. Huhulikayin natin ang pagpapasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon mula sa pagtatakip siling ng 2 hanggang 5 araw ng Abril na siyang simula ng panahon ng Pasko. Ang pag-akyat sa langit ng Panginoon ay huhulikayin sa 17 araw ng Mayo. Ang Pentecostes na sa pagtatapos ng panahon ng Pasko ay pagdiriwang sa 24 na araw ng Mayo. Ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo sa 7 araw ng Hunyo at ipapanibago ang panahon liturhikal sa 29 na araw ng Nobyembre, ang unang linggo ng Adbyento ng ating Panginoong Jesucristo. Siyang kahapon, ngayon at bukas, ang Panginoon ng panahon at kasaysayan, walang hanggang papuri, magpakailanman. Amen. Magsipunan tayo. So sa araw nito, pinapahayag ang mga pagdiriwang na ating gagawin sa buong taon, bagong taon ng 2026. Yun ang ating nadinig. Sa araw nito, ang tinatawag na Epipanya o pagpapakita ng Panginoon o ito ay yung lumang tawag natin na Three Kings na dati ay palagi nakafix sa January 6 ay pinagdiriwang sa linggo matapos ang Holy Family, the Feast of the Holy Family. Mayroon ilan na mga ating pagdindilay na maaaring gawin tungkol sa mensahe ng Panginoon, tungkol sa Epipanya. Una, ang Diyos ang unang nagpapahayag ng kanyang sarili. Ang Panginoon ang siyang unang nagpapakilala ng kanyang sarili. Yun ang tinatawag natin revelasyon ng Diyos. The revelation of God. At dito, mahalagang tandaan, hindi hinihintay ng Diyos na hanapin natin siya, kundi siya mismo ang nagpapakilala na kanyang sarili at unang kumikilos. At ang kinakailangan ay yung ating pagbubukas ng ating isipan at ng ating diwa, ng ating puso upang makita natin ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Siguro ito nga yung palaging bilin na pag-gising mo sa umaga, pag-dilag mo ng mata, magpasalamat ka. Dahil ang Diyos ang siyang unang nagsasabi sa iyo, hello, good morning, dahil mayroon kang buhay
Meron kang mata na nakakakita. Meron kang bagong lakas. Ang Diyos ang nasasabi sa iyo sa pamamagitan ng lahat ng iyong nakikita na siya ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi nga ba para kay Santo Tomas de Aquino ang mga siyang palatandaan o yung dahilan kung bakit nasasabi natin may Diyos ay sapagkat sa ating mundo na ginagalawan ay makikita natin na hindi ito maaaring gawin ng tao. Ang lahat ng ating nakikita, ang lahat ng ating kung saan tayo isinilang, ito ay gawa ng Diyos. At sinasabi niya, ako ang Diyos na lumikha ng lahat na ito at lumikha sa iyo. Ipinapaalala ng Albania na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang naging dahilan kung bakit nilalang ang tao. Dito, ipinapakilala sa atin na mayroon kahulugan at patungan ang bawat buhay ng tao. Kaya, ang ninanais ng Panginoon, maging bukas ang ating mga mata sa pagpapakilala ng Panginoon sa ating buhay araw-araw. Pangalawa na punto, noong ipinakilala ang ating Panginoon sa panamaraan, sa talang maliwanag na siyang nagbigay ng daan para matagpuan ng mga pantas na sumasagisa sa lahat ng tao, sila na nanggaling sa silangan ay nakita ang Mesiyas. At ang mga pantas nito ay sumasagisa sa lahat ng tao. Na anong ibig sabihin? Ang Diyos ay naparito hindi para sa kaunting tao lamang o isang pili ng mga tao. Alam natin, doon sa sinilang sa Israel. Pero hindi lang para sa Israel ang Panginoon. Ipinapahayag na siya ay para sa bawat isang na nilalang ng Diyos. Kaya hindi limitado sa taong banal, taong mabait, taong na malapit sa Diyos, kundi si Jesus ay naparito para sa lahat ng higit yung nangangailangan sa Diyos. Tao na nakasala, nawala sa tamang landas, mga tao na mahihina ang kalooban, mahihina ang pananampalataya, mga tao na inuusig, tao na may mga kapansanan, tao na hindi alam kung anong gagawin. Bawat isa sa atin ay tunay na mahalaga sa Panginoon. Naparito ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga na sa ating mga pamilya mo ay maipahayag natin na ang Diyos ay para sa bawat isa. Hindi lang sa nagsisimba ngayon, kundi para sa bawat miyembro ng inyong pamilya, ng inyong samahan, ng inyong pagkakaibigan. Lalo yung mga parang nalalayo,
Kaya napakahalaga na mayroong tayong paanyaya sa kanila na matagpuan sa kanila ang Diyos. Dahil ang Diyos ay naghahanap sa atin, bawat isa. Kaya walang takot, walang pangamba na lapitan natin ang Panginoon dahil iyon ang dahilan kung bakit siya ipinanganak. Yung pangatlong punto ay ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan na maging talang maliwanag na nagdadala ng ibang tao patungo sa Diyos. Lalo din sa mga magulang, kayo ang siyang pangunahin, tagapagturo patungkol sa Panginoon. Sa mga anak, mga apo, at sa mga magulang, sa mga kaibigan, ang bawat isa sa atin ay maaaring magpalapit sa Panginoon o magpalayo sa Panginoon. Pero bilang tagasunod ni Kristo, alagad ng Panginoon, ang bawat tawag sa atin ay maging talang maliwanag na gumagabay sa iba upang matagpuan ang Panginoon. Ang kalungkutan ng Diyos ay kung tayo nagiging hadlang upang ang ibang tao ay makatagpo ang Panginoon. Ang kalungkutan ng Diyos ay kung tayo ay nakukunwari at siyang nagiging dahilan upang ang Diyos ay hindi makilala ng ibang tao. Sa kwento natin dito sa pagbisita ng mga pantas, sino yung tao na yun na hadlang para makilala ng tao ang Diyos? Si Herodes, na nagkukunwari na sige, hanapin ng bata upang ako man ay makasamba sa kanya. Pero alam naman po natin kung ano ang nangyari. Dahil may maitim siyang bata, pag nalaman niya kung nasaan si Jesus, papatayin niya ang ating Panginoon. At yun ang ginawa niya sa pagpatay sa mga bata. Kaya lamang hindi nadamay ang Panginoon dahil sa paggabay ng anghel kay San Jose na iligtas ang bata at itakas sa Ehipto. Pakukunwari, hadlang, pero hindi yan ang tunay na maitutuloy natin na dapat gawin ng isang alagad ng Panginoon, kundi ang bawat isa mag-akay patungo sa Diyos sa bawat isa. Minamahal na mga kapatid, tunay nga na ang Diyos ay nagmamaway dahil ang kanyang pagmamahal sa atin walang hanggan. Kahit hindi tayo kamahal-mahal, kahit sa kababa, pinakababa nating estado, doon niya ay pinapakita sa atin ang kanyang pag-ibig at pagliligtas. Kaya sa araw nito ng kapistahan, ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, makita nawa natin ang Diyos sa araw-araw sa kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili sa lahat ng mabubuting bagay, tao, pangyayari
sa ating buhay. Amen. Magsitayo ang lahat. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinamanap sa Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inibig. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalulunglog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tumuko sa namabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos ng Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang masalangit upang maging masigasig tayo na maging tamang na liwanag na nag-aakay sa lahat ng tao patungo sa Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagkaloob mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono at lahat ng mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanilang nakadadaupang pama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawanan mo sila ng pusong laging pinipili ang kapaganang pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas na magiging pag-iyak, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng iyong Espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakasasalamuhan nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenika, huwag sanang maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng hilig ng pagkawan, sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba kay Kristong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa iyo ang naming mahal sa buhay, kukupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig at tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos sa mga kapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin iniluluhog sa iyo sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
paghahain ay may kalugod-lugod sa Diyos Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming biktima, kung ngayon mo ang mga aray ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira, at insenso ang tinatagay, kundi ang nilalahad, inihahain at pinagsasaluhan si Yesu Cristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga kapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinubong Mesiyas, na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minamahal mo sa pagkatao namin ay magniningning ang karitan ng katakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit at papuri sa iyo na walang kumpay sa kalangitan, kami nagpupunin sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Yesu Cristo. Bago niya pinag-iis ang pusang loob na may handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kami, pinaghati-hati ngayon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun niyo naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis ng mga alawan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagpalala sa akin.
Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalakad sa pagkamatay at naging pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapukulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon ng aming Papa at ipapagalihigo namin ang Obispo ng Tanakapalayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin aming layo na may pag-asang sila yung mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maitapatin kami lahat ng mga asalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Bartolome na aming patron, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalulutulod sa iyo, may pagdiwang, nawa namin ang pagpupuri sa ikararaan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang panalangin tinuro ni Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ialiya mo kami sa lahat ng masama. niling namin sa niyaliya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan, kagaliman ang pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi
natin sumayin. At sumayon. Ipahayag natin sa bawat isa ang kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo. Narito ang ating Panginoon sa Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapapalad at tinatawag sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ give us safe for eternal life. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa announcement. Inaanyayahan po ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal na lumapit sa harapan upang tumanggap ng special blessings. So, yung po mga bilang unang leksyon ng buwan, po tayo iyan at tayo po ay mananalangin para sa bawat isa. Tayo po naman. Tayo po tayo para sa panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, sa makapangyarihan at bukal ng buhay, nagpupulit ng papasalamat ito sa iyo para sa handog ng buhay at sa banal na putlod ng paisang dibdib. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga alagad na gumugulita ng kanilang kaarawan at ang mga mag-asawa na diriwan ng kanilang anibersaryo sa araw o sa buwan na ito. Para sa mga nagdiriwang ng kaarawan, pagpalain mo sila sa pamamagitan na yung patuloy ng panunahan sa kanila upang matamasa nila ang darating pa mga masasayang taon kapiling ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Para sa mga nagdiriwan ng kanilang anibersaryo, pagkalooban mo sila ng biyaya na manatiling kapal sa kanilang sumpaan. Sa hirap at ginhawa, naway manatili sila na pamahalan at magkaisa ng kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Pupupin mo silang lahat sa iyong kalinga at pagmamahal upang sa kanilang pagpapanyagi ay maranasan nila ang iyong walang hanggang kapapala. Hinihiling namin ang lahat nito sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang nalikom po natin sa second collection at pledges noong nakaraang linggo ay 60,910 pesos at ang kabuang collection natin ay 2,179,761 pesos. Patuloy po natin ipagdasal ang katuparan ng gawa nito. Alay natin sa ating patron, San Bartolome. Available pa rin po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Maaari niyo po itong ma-avail sa opisina ng parokya o sa labas ng simbahan. Blessing of Doors. May mga ipinamamahaling Diyos bukas sa mga piling oras na misa. Ito ay 6:30 a.m., 9:30 a.m., 4:30 p.m., at 6 p.m. Ang mga Diyos ay hindi ipinagbibili. Ito po ay gagamitin upang magbasbas ng tahanan. Maaari nyo itong makita sa ating Facebook page. Sa ngalan ng ating pura paroko, mga kasamang pari, at ng pamunuan ng Parish Pastoral at Finance Council, kami po ay nagpapasalamat sa lahat na nagbigay tulong donasyon
detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Pagkatapos po natin misa, meron po tayong exposition of the Blessed Sacrament at sa mga nais na patuloy na magdasal sa harap ng Panginoon ay inanyahan po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiya rin. Ipon natin ating ulo habang ginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo'y makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at hanggang sa walang hanggan. Amen. Kayo mga tagasunod ni Jesucristo na nakapakita ngayon bilang liwanag na nagdilingling sa kadiliman ay sanawang magpalindapat na kayo mag-iilaw para sa kapwa-tao ngayon at para sa walang hanggan. Amen. Sa hantungan ng iyong lalakbay ay inawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may tarang na umuna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan butihin at pagmamahal ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayong tagdaya ang kapayapaan upang ang Panginoon mahalin natin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Salamat.